Sa kaliwat ka ng selebrasyon, posibleng makahanap ng inspirasyon. Ang negosyante si Bea. Hindi lang basta pagkain ang ino-offer sa kanyang catering business. Marami ring extra. Mayroong souvenirs at kung ano-anong techie gimmick tulad ng video guest book. Your guest can leave a message, and hindi lang po basta message, meron din po siyang video. Pati ang pang-Hollywood na glambot o yung camera na kusang iikutan ang mga presents sa handaan, pwedeng rentahan sa kanila. Nagsimula lang sa puhunan na 10,000 si Bea. Pero ngayon, Kapag peak season po, per month, nakaka-hit po kami ng 7 digits. bongga naman pala ang kita sa extra. Para sa content creator na si Chef Camille, catering is life. Dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Nakilala si Camille online dahil sa kanyang preparation videos ng party trays. Ito raw ang laging order ng kanyang mga suki. Posible talaga na makapagnegosyo ka ng walang puhunan, especially sa food. Kasi humihingi kami ng reservation. Ang kinukuha namin is 50% down payment. So, saktong-sakto siya pangbili ng supplies na yung mga karne, mga sahog. Tuwing bare months talaga namang giving ang catering services. Maging ang kapuso actor na si Matt Lozano at ang kanyang pamilya, ito rin ang negosyo. Hello mga kapuso, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Matt Lozano and welcome to Lozano's Kitchen. Doon sa menu namin, maraming mga specialty ang Lozano's Kitchen na nakalagay doon sa menu. Pero sometimes, yung mga ibang clients sa amin, pagka nagre-request ng mga ibang pagkain, nagko-custom din naman kami. Kung sob na kayo sa mga ulam, baka gusto niyo pa ng extra. Katulad na lang nitong DIY mini pancakes cart na pinakamabenta dito sa negosyong Cutie Pans. Gusto namin sa cocktail hour, maging one-stop shop kami ng mga clients. So gusto namin na less hassle on their part. So food, iba't ibang food options, and then iba't ibang souvenir options, at least nasa amin na. Isang supplier lang sila. Mula 12,900 pesos ang rate ng kanilang mini pancakes cart. Pwede na sa 70 guest mga kanegosyo. So this is our mini pancakes food cart. So ito po yung mini pancakes natin. It's made from Japanese mini pancakes, and then your guests can choose one syrup and then up to 2 to 3 toppings po of their choice, so they can mix and match flavors. Mayroon din silang fried goodies food cart na may fries at street food options. At para sa panulak, may also refreshing slushies naman sila. Marerentahan ng mga ito mula 13,200 pesos para sa 70 katao. Pwedeng-pwede rin kunin ang kanilang take-all package kung saan may mini pancakes, fried goodies at slushies na. Nasa 39,600 pesos hanggang 59,800 pesos ang all-in rate nito, depende sa dami ng inyong bisita. Kung gusto pang dagdagan ng panghimagas, may pastries bar din sila na mula 23,800 pesos naman ang rate. Ang sosyal ng itsura, di ba? But wait, there's more! Dito tayo sa mga pakulo nilang teki. Ang susubukan ko ngayon, ang kanilang 360 video booth. Paano ba ito nagwo-work? Gulo-gulo na ako dito eh. Hindi ko alam kung ano ito, parang kuwebang, ano ba, ano? For example, kayo po or yung mga guests, tatayo po sa Tatayo lang doon? platform. Tayo lang. Yes po, tatayo lang po. Hindi ako iikot? Hindi po kayo ang iikot. Okay. Ang iikot po is itong camera. Ah, okay. Kaya Iikot po 360 siya, camera. 360 po talaga. Tapos yung guest po, Bahala na. sasayaw-sayaw. Kung ano gustong gawin? Opo. Ah, okay. Yes. Tapos yung final output niya po, may slow-mo, may fast-forward. Ayun ang ano. Nag-automatic. So, naka-record yun. Ako nakakahiya kung ano pag gagawin. Okay, let's go. Kamusta, ma'am? Masaya. Enjoy. Oo nga naman. Parang dagdag, ano yan, pang fan sa kung ano man yung Yes, event, kahit especially anong wedding, event birthday, mga ganyan, Yes mga po. parties. Oo naman, makakadagdag siya ng saya. Kasi parang, bahala ka lang gawin mo Dami sarili. naman post, ma'am.
Magkano naman ang renta niyan? Ang 360 booth po natin is 14,800 for 3 hours. Noong 2023, sabay nawalan ng trabaho si Bea at kanyang asawa. Meron kaming online job pareho. And itong client na to, years na po namin siyang katrabaho. So, lahat po ng expenses namin nakarelay doon. And then one day, bigla na lang po nagsabi si client na stop production na po sila. Nung time na yon, wala po kaming ibang pagkukuhanan, wala rin kaming ipon. So, both kami gusto namin negosyo po yung simulan. Naisip nilang pasukin ang events industry dahil nagtrabaho noon si Bea bilang makeup artist. Marami pong pera sa events industry. Hindi lang po siguro alam nung nakakarami kasi hindi siya ganun ka-mainstream. Unlike yung restaurant, coffee shop, ganyan. Hindi alam nung iba na maraming opportunities sa events industry, especially if creative kang tao. 10,000 ang nilabas nila para magpagawa ng food cart at bumili ng ingredients para sa mini pancakes. Para paingayin ang kanilang negosyo, naisip ni Bea ang gamitin ang kapangyarihan ng social media. Naghanap po ako ng mga micro-influencers. And then yung isa, unexpectedly, ano pala siya, CEO ng isang aesthetics clinic. And then, sa wedding niya, nandun pala sila Miss Venus Ra, mga politicians and businessmen. So, talagang blessing talaga si ma'am sa amin kasi portfolio agad namin. So, from there, tuloy-tuloy na po, yun yung inads namin. Hindi sinayang ni Bea ang oportunidad na ito at sinikap nilang patibayin ang kanilang pangalan. Mula sa mini pancakes, agad silang nagdagdag ng ibang serbisyo. We have 10 food carts, souvenir bars po namin 10 din. 1 360 video booth, 1 video guest book. Within 6 months, dumami po siya ng ganyan, nakadami. Ang pinakamahirap sa amin was, sobrang bilis naman ng expansion namin, na hindi po muna namin na solid yung system. Mga inventory, mga pag-handle ng tao, pag-handle ng logistics, ng crew. So, you have to be hands-on kapag magnenegosyo ka. Ang tip ni Bea, huwag matakot lumapit sa mga sikat. Yung mga personalities naman na nabook namin, yung iba sa kanila, kami yung nag-reach out. Nag-send ako ng email sa kanila. As long as may opportunity na mag-sponsor sa mga personalities, go po kami kasi dagdag siya sa trust ng future clients namin. Dahil sa gimmick na ito, ang kanilang booking, umaabot na sa 10 events kada araw. Kapag peak season po, per month, nakaka-hit po kami ng 7 digits. 30% is for reinvestment, and then if may kailangan or may naisip kami to innovate, doon po namin siya ginagamit. Then the rest po is sa mga suppliers, sa mga tao, and then konti lang po yung sa amin doon. Ang isa pang bala ni Bea, confidence. Tip sa mga gustong mag-events industry. For me, number 1, kapal ng mukha. People person ka. Kasi every event, you will talk to 50 to 200 guests at the same time. So, kailangan public speaking mo and yung customer service mo is very okay. And then, second is time management. Hindi ka pwedeng malate. Be creative. As much as you can, if you can offer any innovation or if you can offer yung something na kakaiba naman na maidadagdag mo sa service mo. Ang inspirasyon nasa tabi-tabi lang. Pero hanggat maaari, think outside the box. I-level up ang inyong negosyo para level up din ang kita.